kinabukasan, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka, Panginoon, sa pinakamataas na papuri at pasasalamat sa oras na 'to. Maraming salamat po, Panginoon, na muli mo kaming pinagsama-sama, ginising, Panginoon, para sa touch of grace, Panginoon, na fellowship na 'to, O God. Tunay nga, Panginoon, na sa'yo kami umaasa. Sa'yo kami nagpapalinis, nagpapahugas, Panginoon, nagpapasanctify na aming mga puso sa mga oras na 'to. Ama, ikaw po ang patuloy na magpahayag. Ikaw po ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon, kung paano namin, Panginoon, mararanasan, Panginoon, ang iyong presensya sa bawat araw, Ama. Patahimikin mo, Panginoon, ang aming paligid, O Diyos. Anumang mga hindrance, Panginoon, na pwede, Panginoon, maging balakid sa mensaheng ito, Ama. Lord, ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng kapayapaan sa bawat isa sa amin. Patuloy kang mangusap sa pamamagitan ng aking buhay, Panginoon. Samahan mo kami sa oras na 'to, Ama. Ama, nalalaman ko, Panginoon, na ako'y isang Panginoon, Lord. Hallelujah. Kasangkapan lamang sa kapurihan para sa iyo, O Diyos. Kaya naman sa oras na 'to, patuloy kong binubuksan, Panginoon, ang aking puso, ang aking alulod, Panginoon Lord, ng karunungan, Panginoon Lord, kaunawaan, Ama, at wisdom na nagmumula sa iyo. Patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon, dahil kung hindi ka mangungusap sa oras na 'to, Ama, alam mo, O Diyos, na wala akong maipapahayag na salita sa mga oras na 'to. Kaya, Panginoon, patuloy ko pong inaasa sa iyo ang gawaing ito. Patuloy lamang sa biyaya mo, Panginoon, ako umaasa at sumasandal, Ama, kung ano ang ipapahayag ko, kung anong sasabihin ko, kung anong iisipin ko at sasalitain ko, Panginoon. Ama, sa iyo po, Panginoon, ko itinataas ang lahat ng papuri. Patuloy kang magpakilala, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong lingkod, Ama, na mas makilala ka namin ng higit na mas malalim kaysa kahapon, O Diyos. At mas hayaan mo, Panginoon Lord, na sa pamamagitan ng pagkakakilalang ito, Panginoon, patuloy kang maparangalan, Ama. Ama, idinadalangin ko ang aking mga kapatid, Panginoon, hindi ang aking sarili ang aking idinadalangin. Idinadalangin ko, Panginoon, na anuman ang kanilang nararanasan sa mga oras na to, Ama, patuloy mo pong katugunin at abutin, Ama. Anuman ang sakit ng kanilang pangangatawan sa mga oras na to, Panginoon. Hallelujah. Anuman ang kanilang mga iniisip sa mga oras na to. Anuman ang kanilang nararamdaman ng mga puso nila sa mga oras na to. Ikaw ang Diyos na higit na nakakaalam, Ama. Kaya naman, Panginoon, dalangin ko, O Diyos, sa pamamagitan ng salita at panalangin na to, na maranasan nila ang kagalingan sa oras na to. In the mighty name and powerful name, Jesus Christ, I pray, Panginoon. Your only Son, your Holy Son. Panginoon, mararanasan nila ang kagalingan, Panginoon, na hindi nila maipapaliwanag, O Diyos. Hallelujah. Sapagkat, Ama, ang miracle na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay ang isang bagay na hindi kayang ipaliwanag o kayang isipin ng tao, O Diyos. Sapagkat ang mga espiritual na bagay na tinatanggap namin ay ayon sa level ng kapangyarihan na ibinibigay mo at kapangyarihan ng pananampalataya namin sa iyo. Kaya patuloy mong siyasatin ang bawat puso ng bawat isa sa mga oras na to, Panginoon, at i-increase mo, Ama, ang level ng pananampalataya, ng mga mabababang pananampalataya na nakikita mo sa oras na to mula sa buhay ni Ate Jane, ni Ate Selena, ni Ate Billie Jean, ni Nanay Andrea, ni Kuya James, ni Nanay Ludi, ni Kuya Raymond, ni Kuya Yolando, ni Kuya Alejandro, Ama. Ama, basagin mo ang kanilang pag-aalinlangan sa iyo. Basagin mo, Panginoon, ang hindi nila paniniwala sa iyo. Basagin mo ang lahat ng bagay, Panginoon, na gumugulo sa isip at puso nila. Basagin mo ang mga tanong, Panginoon, ng mga puso at isip nila, Ama, sa mga oras na to. At patuloy na ikaw, O Diyos, ang magpakilala sa amin kung sino ka at paano ka namin kikilalanin sa lalim, Panginoon, ng pangunawa na nagmumula sa iyo, O Diyos. Purihin at dakilain ka, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa bawat isa. At tayo po ay muli pong mag-aral, ano po. Kasi actually, sasabihin ko sana na
mag-skip tayo ng isang Sunday, para hindi mag-aral, pero hindi eh. As usual po, 2:00 pa lang, ayan, 3:00, gising na ako. And nagtatanong din ako, Lord, bakit? Wala naman akong nakahandang mensahe. Wala ka namang ibinigay sa akin before ng araw na yon. Pero sabi ko nga po sa inyo, hindi natin kayang pigilan ang revelasyon ng Diyos. Kung ano po ang gusto niyang sabihin, kung paano niya po gustong mangusap sa bawat isa sa atin. So ngayong oras na to, tayo po ay dinala ng Panginoon, kung paano po natin mai-exercise ang authority. Po, authority na tatanggapin lang ng taong naniniwala at nananampalataya sa Panginoon. Amen? Hindi po lahat tumatanggap ng authority kasi ito ay depende sa kapangyarihan ng level na gusto mong tanggapin. Amen? So, paano ba tayo makaka-receive ng presensya ng Diyos araw-araw? Nandito pa rin po tayo sa series na to, At patuloy pa rin po tayong tinuturuan ng Panginoon, isa-isa. Amen? Isa-isa po, kung inyo lang babalikan at inyo pong hindi na natunghayan, balikan ninyo yung bawat pagtuturo ng Panginoon. Kung paano tayo makaka-receive ng presensya ng Diyos araw-araw. Yung mga hindi po nakarinig, balikan nyo po. Malaking tulong po, na mabalikan nyo po yung mga ito dahil ito ay salita ng Diyos na nagturo sa iyo at sa akin. Hindi lang kayo, pati ako po, bawat araw, bawat oras, bawat minuto po na mangungusap ang Panginoon, maging sensitibo po tayo sa tinig ng Diyos. It's not about you, hindi yun tungkol sa'yo, hindi yun din tungkol sa akin. Kaya nga sa oras na to, kahit po, parang merong ayaw ng katawan ko, yung espiritu ko, babangon ako, at magtuturo po ako. Hindi dahil gusto ko, kundi gusto ng Panginoon po na tayo ay matuto at mag-level up bawat isa. Amen? Tayo po'y dumako sa mensahe po ng Panginoon. Hallelujah. Sa Mark 11 po, 18 hanggang 28. Ate Jane, Mark 11 po, 18 hanggang 28. Amen po sis, 18 to 28 po. Amen. Sige po, atin pong basahin ang salita ng Panginoon. Sabi po dito, verse 18, narinig ito ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Buhat nooy humanap na sila ng paraan upang patayin si Jesus. Subalit natatakot sila sa kanya dahil humahanga ang lahat sa kanyang mga turo. Verse 19, pagsapit ng gabi, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay muling lumabas ng lungsod. Kinaumagahan, pagdaan nila, nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito. Kaya't kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tignan ninyo, patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Verse 22, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y mananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Hanggang 28 pa po ba sis? Opo, 28. Sorry po. Verse 27, muli silang pumasok sa Jerusalem habang si Jesus ay naglalakad sa patio ng templo. Nilapitan siya ng mga punong pari ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pinuno ng bayan. Verse 28, siya'y tinanong nila, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan? Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. Amen. Purihin ng Diyos, sa kanyang mga salita.
Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan, Kuya James? Amen? Ngayong gabing ito, pag-aaralan po natin ang walking by authority. Paano ka makakalakad sa presensya ng Diyos araw-araw? Kailangan pala alam mo ang authority mo. Amen? Ano po, ngayong oras na to, nakita niyo po sa kwento kung bakit, ano po, bakit sila natatakot kay Jesus. Amen? Nasuwayin siya sa mga ginagawa nila. Ano po, dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Alam mo yon at alam ko yon. Amen? Ang Diyos po ay makapangyarihan. God is sovereign. No? Pag sinabing sovereign, siya yung pinakamakapangyarihan. Hawak ng lahat ng kamay niya. Lahat ng bagay nasa kanyang kamay. No po, makapangyarihan ng Panginoon. Walang bagay, sabi nga, na nilikha sa mundong ito na hindi nagmula sa Kanya o hiwalay sa Kanya. Even ikaw at ako. Kaya nga walang makapagmamalaki sa ating ini. 'Di ba? Tayong lahat, no to, binigyan daw tayo ng regalo ng Panginoon. Walang kahit sino ang deserving sa atin. Ikaw at ako, hindi mo deserving yan. 'Di po? Anything na galing sa Panginoon. Walang kahit sino sa atin ang deserving. Pero minahal ka niya at minahal niya ako. God grace, yung biyaya po ng Panginoon, ang nagbigay, no po, at naglagay ng posisyon sa atin even we don't deserve. Kapag sinabi pong ganun, kapag sinabi na ang God grace ang naglagay sa ng posisyon na hindi mo deserving, yun yung tinatawag nating authority. Sa lahat ng naniniwala, tunay po na po, tunay po, tunay na naniniwala sa Diyos. Alam niyo po, habang nagpe-pray ako kanina, bakit ako nagsalita ng may mga taong nagda-doubt sa Panginoon dito? Ano po? It is the Lord. Ano po? Patuloy na nagpapakilala ang Panginoon sa'yo ngayon kung bakit ka nandito. Marami kang tanong sa isip mo na gusto mong malaman at may mga doubt ka pa rin kahit sinasabi na sa'yo na ito yung totoo. At ngayong gabing ito, po, I hope and I pray po, listen, makinig kayo. Makinig tayo sa boses ng Panginoon. Huwag niyo pong isipin na ako'y nakatayo dito dahil kahit ako, kahit buksan ko po, yung camera ko dito, yung aking take down lang mula 2:00, introduction lang ng message ko ngayon. Kahit tingnan nyo sa recording ko ngayon, mamaya pag natapos tong mensahe natin, tingnan nyo yung mga nakasulat sa record ko na tinake down note ko lang. Dahil lahat ng gamit ko nasa bahay, lahat ng ballpen ko, Bible ko, lahat nasa bahay na iwan ko. Nandito po ako sa Las Vegas ngayon. Lahat ng sasabihin ng bibig ko, kailangan ko rin pong ulitin mamaya pag natapos tong mensaheng ito. Dahil kahit ako mismo, ako po'y namamangha sa Panginoon sa ginagawa niya sa ating lahat. Kung paano siya nangungusap ngayon, ito ay biyaya lang ng Panginoon. Kaya huwag niyo pong pakakawalan. Kaya nga ang pinakamahalagang trabaho ni Maria nung umupo siya sa tuhod ni Jesus Christ. Hindi ko sinasabing ako si Jesus Christ. Pero naniniwala po ako na nasa iyo at nasa akin ang banal na Espiritu ng Diyos kung paano ring nagpahayag ang bawat isa sa Bible, kung paanong sinulat. At itong mga bagay na sasabihin at pag-uusapan natin ay inspirasyon ng banal na Espiritu mula sa kanyang aklat sa Mark. God bless. Excuse me po. Excuse. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Ayan. At ngayong oras po na to, purihin po ang Panginoon. Tayo ipuposisyon ng Panginoon kung paano tayo tumanggap. Hindi natin deserving lahat. Ang favor ng Panginoon, bakit sinasabing may favor ng Diyos at favor ng man? Amen? Ang blessing ng Diyos, ay good and perfect, sabi sa James. Kaya walang bagay na blessing ng Panginoon na sasabihin ninyo na ginalaw ng demonyo o ginalaw ng kaaway.
Kapag ikaw pinagpala ng Panginoong Diyos, na po, sa lahat ng material na bagay sa mundong ito, na po, hindi po yan pwedeng galawin ng demonyo o kaaway na hindi papahintulutan ng Diyos. Dahil ang gift ng Panginoon ay perfect. Na po, perfect ha. Pag sinabing perfect, walang kapintasan yan. Amen. Lahat ng ginawa ng Diyos from the beginning sa Genesis 1, sabi niya, good and perfect. Di ba? Maganda lahat. Kasama ka doon. Kaya kahit ano man nakikita mo sa sarili mo ngayon, kahit ano mga itsura mo, ikaw ay perfect at good sa mata ng Panginoon. Kaya nga from the beginning pa lang sa Genesis 1, binigyan ka ng dominion ng Panginoon. Binigyan tayo ng karapatan at kapangyarihan ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng biyaya na gagamitin natin. Amen? Sa umpisa pa lang ng aklat ng Biblia, pabasa nga po sa Genesis 1:26. Genesis 1:26. Genesis 1:26. Genesis 1. Genesis 1. Ang simulan likhain ng Diyos ang lupa at ang langit. Ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan na ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. 5. Ang liwanag ay Mami, tinawag 26 niya lang po. Mami, 26 lang po. 26. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, Genesis 1:26. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Salamat sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Na po, mamamahala. Nilikha niya tayo para mamahala. Ibig sabihin, may authority tayo na mamahala sa lahat ng nilikha. Na po, ng Panginoong Diyos. Sa ibabaw at ilalim ng tubig. Amen? Dominion po yung tawag doon. No? Ngayong gabing to, pinuposisyon po tayo ng Panginoon sa pamamahala. So mahalaga pong malaman ninyo na ang tao ay galing sa paglilikha ng Panginoon. Amen? Nagmula po tayo sa likha ng Panginoon, hindi tayo galing sa hayop, hindi tayo galing sa kung ano, hindi tayo galing sa eksperimento. Nagmula po tayo sa Diyos. Na po? Kung bakit ang Diyos nagsiselos at bakit siya nagsiselos? Nagsiselos ka lang sa bagay na pagmamay-ari mo. Hindi ka kahit kailan magsiselos sa bagay na hindi mo pagmamay-ari. Amen? Hindi po sakop ang Panginoon na po sa mga binigay niya na mga rules para sa tao. Amen? Dahil ang Diyos ay perfect. Hindi niya kailangan ng batas. Hindi po siya sakop na sa atin, di ba, tayo bawal magselos. Yung bawal magselos sa atin kasi makakapatay ang pagsiselos, hindi kasama ang Diyos doon. Sa batas na yon. Na po, kasi siya ang nag-create sa'yo at nag-create sa akin. Nasa under niya ang rule at authority, power. Amen? Nasa ilalim ng Diyos. Na po? Kaya tayo nasa ilalim ng Diyos. Amen? Kaya ang rule at law din ng Panginoon, tayo po, para yun sa atin, hindi yun para sa Diyos. Amen? Ang government assistant ng Lord, ang governing ng Lord, no po, lahat ng govern ng Panginoon, no po, nasa lahat ng ilalim niya. Kaya nga sa Colossus 1:16, lahat ng authority nasa Kanya, nakikita at hindi. No po,
Nakikita at hindi nasa authority ng Panginoon, nasa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga kung binigyan tayo ng dominion, ng karapatan, ng kapangyarihan ng Diyos, ibig sabihin, amen, may kapangyarihan tayo sa mga bagay na nilikha ng Panginoon. No? Bakit po yung Panginoon nang siya'y nabubuhay, inuutusan niya lang yung hangin, inuutusan niya yung dagat? Ibig sabihin, mga kapatid, may tenga ang mga nilikha ng Panginoon. Hindi lang ikaw ang may tenga, sila din may tenga. Kaya lang, mga kapatid, kailangan yung maintindihan na ikaw at ako, kailangan natin lumakad by the Spirit. Amen? Ikaw at ako, kailangan mong maniwala kahit hindi ka naniniwala ngayon. No, lahat ng nagdududa po sa loob ng gawaing ito. Hanggat hindi ka lumalakad sa Espiritu, hindi mo makikita ang kapangyarihan ng Panginoon. Hanggat lumalakad ka sa laman, lahat ng makikita mo puro kasalanan. Puro gawa ng laman. Kaya nga tayo pinalalakad ng Panginoon sa Espiritu para magkaroon tayo ng buhay. Kasi lahat na nakikita ng mata natin, puro kaguluhan, puro kahirapan, puro kalaswaan. Amen? Puro patayan, puro pagnanakawan. Sabihin mo sa akin, anong magandang nakikita ng mata mo pag mata mong pisikal ang ginamit mo? Lahat ng mga bagay nakikita ng espiritual ay hindi nakikita ng pisikal. Yun po yung gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon. Nakikita mo ba ang pagmamahal? Nakikita mo ba ang pagmamahal? Sinong nakakita ng pagmamahal dito? Nakikita nyo ba ang kabutihan? Amen? Kapag ba ibig sabihin, binigyan ko lang si Nanay Andrea, mabuti na ba ako? Pwede ako magbigay ng walang pagmamahal? Amen? Diba? Dahil gusto ko lang. Hindi po sa pamagitan na nakikita ng mata mo, minsan yun ang totoo. Maging matalino po kayo. Maging matalino tayo dahil yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Magtiwala tayo sa Kanya dahil Siya ang nakakakita ng lahat ng bagay na hindi mo nakikita. Siya ang nakakakilala sa mga tao na hindi mo nakikilala. Kaya nga may mga tao na tinatanggal niya sa buhay mo. Amen? May mga tao na panandalian niya lang temporary tatanggalin sa buhay mo para turuan sila tapos ibabalik sa buhay mo. Amen? Kailangan nating maintindihan na by the God grace, dinadala tayo sa posisyon na hindi natin deserving. Ang favor ng Panginoon, nilalagay ka rin sa posisyon kung paano mo, kung saang lugar. Diba? Ang favor kasi, yan ang favor kung saang lugar mapapakandak mo o mapapasunod mo yung mga bagay at pagtatrato sa'yo ng mga tao. Pag may favor ka na nagmumula sa Diyos. Ang government assistant ng Panginoon, kapag ina-assist ka ng government, ng assistant na gagaling sa Diyos, tingnan nyo, kahit hindi mabait, nagiging mabait sa inyo dahil nag-govern kayo. Pag sinabing govern, naaalalayan kayo o nababantayan kayo ng favor ng God. Na-assist kayo. Ganun yung assistant. No? Na-assist kayo sa mundong ito ng favor ng Panginoon. Kaya nga ang government assistance equal favor. Kasi ang langit, lumalakad po siya o nagtatrabaho siya sa proseso ng grace. Lahat ng bagay na nasa langit, nagwo-work lahat yon dahil sa biyaya din ng Diyos. Amen? Lahat ng kumikilos sa langit, lahat yon dahil sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Dahil wala kahit isa sa atin dito. Amen? Ang makakatanggap nag-earn ng lahat ng bagay sa langit na magiging favor dito sa lupa kung hindi sa biyaya ng Diyos. Kaya nga bakit sinasabi ng Bible na ang Diyos may God's favor
and man's favor. Amen? Pag sinabing man favor, bakit tayo binibigyan ng favor na nagmumula sa tao? Bakit may mga taong pinupunta sa inyong buhay na binibigyan ka ng pabor ng Panginoon? Para tulungan ka, 'di ba? Para i-bless ka, para biyayaan ka. Kailangan maging sensitibo kayo na may mga taong dinadala sa inyo ang Diyos. Amen? Para makatulong sa inyo. Kailangan maging matalino po kayo. Ano po? Kasi hindi lahat ng tao may man's favor. Ibig sabihin, nasa government ka ng God's favor at hindi pwedeng, halimbawa, nasa government ka ng God's favor. Ano po? Hindi pwedeng walang man's favor yon. Tingnan nyo si Jesus Christ. Nung lumalakad siya sa mundong ito, dahil ang kamay ng Ama nasa kanya, pati lahat ng tao, di ba? Kaya niyang kausapin, kaya niyang pauuhin. Even ang hayop, di ba? Pag inutusan niya, anong sabi niya? Kuhanin niyo yung donkey doon. Di ba? Sasakyan ko yung donkey. Nung araw na ng palaspas, di ba? Baka sasakyan ko yung donkey. Panginoon, anong sasabihin namin sa may-ari ng donkey? Sabihin mo, sinabi ng Panginoon, kailangan tong donkey na to at ibibigay niya sa inyo. Di ba? Ganun lang po mag-utos si Lord kasi alam niya authority niya. Tama ba? Di ba po? Si Lord, nung unang-unang kinatagpo niya, yung unang taong naging misyonaryo, yung Samaritan na tao, ni Samaritan na babae, saan siya nagpunta? 'Di ba? Sa bukal, doon sa balon, kung saan balon ni Abraham. Tama po ba? Hindi siya nagpunta kung saan-saang balon. Amen? Alam niya yung designated place. Alam niya yung divine place kung saan siya dinadala ng Ama. 'Di ba? At kilala niya rin yung taong pinupuntahan niya. Hindi niya pinunta yung Samaritan na yun dahil kilala niyang makasalanan. Ikaw, hindi ka kayo nagtagpo ng Panginoon dahil kilala ka niyang makasalanan. Sino dito ang hindi makasalanan sa atin? Para maging deserving na gamitin ng Diyos. Para may magtanong sa bawat isa sa atin na bakit ginagamit si Sister Beverly ng Panginoon? Eh, ang bata-bata pa niyan. Bakit si Sister Beverly ginagamit ng Panginoon? Diba? Eh, nauna pa ako dyan sa paglilingkod. Mas matagal pa ako naglilingkod dyan. Yung tanong niyo po na bakit, hindi ko rin alam. Pero alam ko lang, sa biyaya ng Panginoon, lahat tayo undeserving na makatanggap ng biyaya at gamitin ng Panginoon. Kasangkapanin niya sa gusto niya at hindi sa gusto natin. Wala po tayong ibang dapat gawin kundi mag-obey lang. At ganun lang din po ang ginagawa ko. Gigising ako ng madaling araw, makikinig ako ng tinig ng Panginoon para may masabi ako. Kasi kung hindi ko po pakikinggan ang tinig ng Panginoon, wala rin ako sasabihin sa harapan ninyo at wala ring wisdom na maibabahagi ko sa inyo. Dahil kung iisipin ko lang lahat ng nakikita ng mata ko sa buhay ko ngayon, wala akong dahilan para magpatuloy. Nang magpatuloy, Kung hindi ko nakikita na sa biyaya lang ng Diyos, doon ko kailangan sumandal, doon ko kailangan umasa, dahil yun lang yung nakikita kong tanging pag-asa ko sa bukas ko at sa hinaharap ko. Biyaya ng Diyos. At ano man ang regalo natin, no po, sabi niya, kailangan natin ng favor ng tao. Bakit po? Kasi sa favor ng tao, dun mo makukuha ang material things. Uulitin ko po. Sa mga tao sa paligid ninyo na dinadala ng Panginoon, dahil dun nyo makukuha ang material things na favor ng Diyos. You need favor when it comes to divine things. Hindi pwedeng wala kang pera sa mundong ito, kapatid. Hindi pwedeng laging mahirap ka at tatanggapin mo lang na mahirap ka. Hindi pwede yon. Dahil hindi yun ang portion mo. Kaya nga nakakalungkot po na laging binubukang bibig kahit mahirap ako. Kapatid, ang level ng kapangyarihan at authority na binibigay ng Diyos ay depende sa laki ng sisidlan na gusto mong ipagamit sa Diyos mula sa vessel na meron ka. Kung ang bote lang na meron ka, imagine niyo po, ang bote ng katawan mo ay kasing lait lang ng bote ng gamot ng bata. Ganun lang yung matatanggap mong level ng kapangyarihan. Kapag nililiitan mo lang
ang mind mo, ang mindset mo. 'Di ba? Kapag maliit lang ang mindset mo sa kapangyarihan o sovereignty ng Panginoon na pwedeng ibuhos sa'yo, ito lang yung buhay ko. Okay lang na mahirap ako, basta masaya. Hindi po happiness lang ang binibigay ng Diyos sa atin, joy. Na po, hanggang kailan ka magiging masaya? Kasi ang kasayahan matatapos. Ang gusto pong ibigay sa atin ng Panginoon, kagalakan hanggang wakas. Kasi pag natanggal ang kagalakan na yan, bagsak na lahat yan. Kapag natanggal ang kagalakan sa buhay mo, wala ka na rin pagmamahal. Wala ka na rin patient. Wala ka na rin pananampalataya. Wala ka na rin disiplina sa sarili. Wala ka na rin pagsunod. Wala na rin mabuti. Dahil ang joy po ay parte ng bunga ng banal na spirito. Buo po yan. Isang bunga, may siyam na katangian. Kaya pag may favor of man sa'yo na binibigay, kapatid, mag-isip kang mabuti kung paano mo tatanggapin at puposisyon yung sarili mo. Dahil gagamitin lang sila ng Diyos para favoran ka. Sa divine things na kailangan mo sa mundong ito. Kasi hindi ka pwedeng magamit. Paano magagamit? Sige po. Isipin niyo mabuti. Bakit ang Panginoon? Merong Judas na kahit magnanakaw, pinagkatiwalaan niya sa pera. Dahil kailangan ng pera sa mundo. Pag magmi-mission ka sa mundo, kailangan mo ng pera. Bakit nagtatrabaho pa rin ang mga lingkod ng Diyos? Kasi kailangan ng pera. Wag po tayo maging ipokrito. Amen? Na hindi kailangan ng pera sa mundong ito. Kaya nga may Judas na nagbabudget ng pera ng Panginoon. May mga tao na ginagamit ang Diyos Ama na i-favor si Jesus Christ. Kaya nga pati yung asawa, 'di ba, nung hari na nagmula pa sa malayo at ipamalita, 'di ba? Si Joanna ginamit ng Panginoong Diyos para magbigay ng pagpapala sa mga lingkod, para magamit yung mga kayamanan. Favor of God 'yon. From heaven kay Jesus para magamit niya sa misyon. Kaya ba't ka nagtataka? May mga taong tumutulong sa'yo kahit di ka naman humihingi. May mga taong nagpapayo sa'yo kahit di ka naman humihingi ng payo sa kanila. Pero dahil nililid sila ng Diyos sa'yo, napayuhan ka ng ganito, payuhan ka ng ganyan, makinig ka. Amen? Dahil pwedeng may regalo na wala sa'yo at nasa Kanya. Amen? Dahil walang bagay, nasasabi ng Diyos na ikasasama mo. Minsan nga kahit pangit pa na bagay ang nangyari sa buhay mo, ikabubuti mo pa rin eh. Diba? All things work for good sa lahat na nagmamahal sa Kanya, pero maunawaan mo lang yun kung tunay ka nagmamahal sa Diyos. Amen? Pero kung di ka tunay nagmamahal sa Diyos, magagalit ka. Bakit mo ko binigyan ng sakit kung totoong mahal mo ko? Amen? Bakit mo ko binigyan ng ganito kung totoong mahal mo ko? Ba't ako naghihirap kung totoong mahal mo ko, kapatid? Sabi sa Corinthians, sa Corinthians, sinabi doon, kapag ikaw tumanggap na sa Panginoon, meron tayong kapangyarihan na pwede tayong makipag-isa sa mindset na meron ng Diyos. Ibig sabihin, pag-iisip na meron ang Diyos, makikipag-isa sa pag-iisip mo. Kaya nga kung yung pag-iisip mo, andito pa lang sa mundo, di ba? Wala kang ibang nakatingin ka sa trabaho ng asawa mo, nakatingin ka sa lamesa, sa pagkain sa lamesa mo, ang mind mo nasa karnal pa rin. Sa mga nakikita lang ng mata, hindi ka ba nangangarap, di ba? O hindi ka ba naghahangad na makakita ng mga bagay espiritual? Kasi yung mga material na nakikita mo at pinasasalamatan mo, hanggang lupa lang yan. Amen? Hindi ka pwedeng mag-earn ng kayamanan sa langit kung pagkain lang sa lamesa. Hanggang doon ka na lang ba? Hanggang doon na lang ba? Diba? Trabaho na asawa? Diba po? Income sa pamilya? Hanggang doon lang ba? Ang alam natin na kaya ibigay ng Panginoon, kaya lang tayo magpapasalamat? Hindi ba tayo naghahangad? Diba?
napakabihira, napakadalang na marinig ng Panginoon sa bawat isa na po, na manalangin tayo ng pinapagawa niya sa atin. Ilan po sa atin yung hanggang ngayon lumalakad pa rin para sa kaluluwa? Kasi madalas mas naririnig niya daw po tayo nagpapasalamat. Salamat, may trabaho yung asawa ko, may nabili po ako ng pagkain, may gamit yung anak ko, nakapag-provide po ako ng ganito, na-provide ko po yung ganito, na-provide ko po yung ganito. Salamat sa Panginoon. Ilan daw po sa atin, na po, tanungin daw natin sarili natin sa mga oras na to, ang nagpapasalamat para sa mga espiritual na bagay na tinatanggap natin. At ilan daw po sa atin ang naghahangad na po, para sa mga bagay na po, pang-espiritual at hindi pang laman. Madalas na daw po tayo naririnig sa puro karnal, puro karnal, puro karnal. We're not living by carnality, says the Lord. Hindi po tayo nabubuhay para sa laman. Nabubuhay tayo dahil sa Espiritu. Na po, ilan po sa atin ngayon ang patuloy na lumalakad para sa kaluluwa at kaligtasan ng ibang tao? Kung bakit tayo nakipag-isa sa Panginoon? Ilan po sa atin ang nagiging pagpapala, yung buhay natin nagiging pagpapala na po sa ibang tao? Dahil sa biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon, na gusto niyang magamit natin sa ibang tao para po magkaroon ng pagbabago sa buhay nila. Amen? Kasi yung favor na binibigay po ng Panginoon na yun sa atin, may divine purpose. Hindi lang yun basta material things na nakikita ng mata mo. No? O hindi lang yun material things na nakikita mong binibigay sa'yo ng Panginoon sa pamamagitan ng ibang tao. Doon sa lugar na yun, o sa bagay na yun, may mensaheng malalim ang Panginoon sa'yo. May divine purpose ka doon. Pinuposisyon ka ng Panginoon sa divine purpose na gusto niyang gawin mo at gawin ko. May favor na binibigay ang Panginoon sa atin. Amen? Dahil may gusto siya na ipagawa sa iyo at ipagawa sa akin. Amen? Bakit nanginginig sila na bawalin si Jesus Christ? Do you think walang tao sa buhay mo na gustong bawalin ka, pero natatakot siya dahil sa taglay, di ba, na nakikita niya sa'yo? Nag-aalinlangan siyang bawalin ka kasi may nakikita siyang something sa'yo na hindi normal sa mata niya. There's spiritual power na nabubuhay sa'yo na may pumipigil sa kanya na hindi rin niya mapaliwanag kung paano kang pipigilan. Ganon din nung nabubuhay si Jesus Christ doon sa binasa ni ate sa Mark 11. Amen? Sa Mark 11 na yun, hindi siya mabawal. Diba? Kahit gusto nila. Kahit na gusto nilang ipapatay si Jesus Christ hanggat hindi pa naging panahon, wala silang naging karapatan. Hanggang dumating ang oras ng Diyos. Ang oras ng Diyos sa atin darating. Sabi nga niya sa Isaiah when the time is right. So may tamang panahon sa Diyos, hindi sa'yo. Tama? Kaya may mga bagay na huwag nating madaliin. Amen? Dahil may sarili siyang orasan. Ang orasan ng Diyos, hindi katulad ng orasan sa mundo. Amen? Kasi yung isang araw mo, 1,000 taon sa Kanya. Amen? Gaano katagal po yun? Kaya ko yung mga favor na gusto, mga favor na hinihingi mo sa Diyos. Amen? May tamang oras at may tamang panahon. Pero pag dumating na yung panahon na yun, o maaaring ngayon nasa iyo na, maging sensitibo tayo. Kasi hindi lang yung basta favor na nagmumula sa tao. May divine purpose yung favor na yun.
Maaaring may pinapagawa ang Diyos sa'yo na gusto kang iposisyon ng Diyos doon. Kung saang man lugar yan, kapatid. Maaaring sa sarili mong tahanan, o bakit nga ba katulad kanina, narinig ko si Nanay Ludi, kung saan-saan yung lugar niya, bakit? Diba? Nagpunta ka lang ba dyan para alagaan yung apo mo? Do you think mayroon pang mas malalim na dahilan sa'yo ang Panginoon? Na tinatanong mo ba ang Diyos kung bakit ka dinala ng Panginoon dyan? Na hindi ka lang basta niya pinapalipat-lipat. Binigyan tayo ng authority ng Panginoon. Isipin niyo mabuti, saan mo gagamitin yung authority na yon? Saan natin gagamitin yung posisyon? Kung bakit mo naranasan lahat ng bagay? Kung bakit pinapakita sa iyo ng Diyos lahat ng bagay sa mundong ito? Do you think dinala ka lang ng Lord dyan para mag-alaga ng apo mo? Yun lang ba ang purpose mo sa mundong ito, maging lola? Maging nanay ka lang ba ng mga anak mo? Obligasyon lang ba sa pagiging nanay ang purpose mo sa mundong ito o sa pagiging tatay ang purpose mo sa mundong ito? Ilan sa atin ang nagtatanong kung anong purpose natin sa Diyos? Dahil baka ito na'y tamang oras na pinoposisyon ka ng Panginoon, pero wala tayong ginagawa. Baka may pinapaligtas na kaluluwa sa'yo. Baka may gusto ang Panginoon na magpakilala siya sa mga tao na yun kung bakit ka dinala dyan. Baka ikaw ang maging dahilan ng kapayapaan nila dyan dahil ikaw ang representasyon ng government assistant ng Panginoon. Authority. Pinag-uusapan po natin yung authority. Walk in the authority. Authority mo sa mga anak mo. Amen? Bilang magulang, may authority ka sa mga anak. Kaya nga yung mga anak, pag naging bastos sa magulang, di ba? May parusa sa Diyos, may consequence. Malaking consequence. Bakit? Dahil sila ang binigyan ng government ng Panginoon. Ang nanay binigyan ng kapangyarihan para mag-govern sa mga anak. Binigyan ng govern na maging divine helper ng asawa. Ang asawang lalaki naman, kayong mga lalaki, hindi lang kayo basta tatay. Ginawa kayong ulo, Jesus Christ ang tawag sa inyo, ng pamilya. Gaano kabigat ang mga authority na binigay sa inyo? Ginagamit ba ninyo? Tatay Yolando, ginagamit niyo ba yung government na binigay sa inyo ng Panginoon? Maging head ng pamilya ninyo, makitang kayo ang modelo. Kayo daw ang tumatayong ulo at Jesus Christ nasa Ephesians. Kuya James, Tatay Alejandro, Kuya Lindon. Ganun po kataas ang level ng mga tatay. Tumatayo kayong Jesus Christ ng pamilya. Ang tanong po sa atin ngayon, anong ginagawa nyo? Anong ginagawa natin? Kasi binigyan tayo ng authority. Katulad po na sabi ko sa inyo, kung bote lang ng tiki-tiki ang vessel na ibibigay nyo sa Panginoon, there is more than that na nakalaan. Kung maiintindihan natin ang spiritual. Amen? Na po? At yung iba naman, inaabuso ang authority. Bakit? Kapag kasi sa authority, di ba? Sa authority at kapangyarihan, nandun po ang level ng authority kung paano mo i-accompany ang level ng kapangyarihan. Dahil ang kapangyarihan ang nagpapalakad ng lakas ng enforce sa mundong ito sa authority. Katulad mo, katulad ng pulis, di ba? Binigyan sila ng authority. Tama? Di ba kapag hinintuan ako ng pulis, kapag ako, alam niyo po kapag may umilaw na pulis, sinundan ako ng pulis, na po,
at umiilaw yung kanyang light na blue-red, nakikita ko na kinakabahan na ako. Nagsishake na ako. Anong ginawa kong kasalanan? Ano yung pagkakamali ko? Ano yung mali ko? Dito sa Amerika, obligado hinto ka sa gilid pag sinundan ka ng pulis. Kasi, ibig sabihin may violation ka. So, yung pulis may authority sa akin. Dahil meron siyang posisyon. Tama? Sa oras na gusto niya akong pahintuin, pwede niya lang pailawin yun. Diba? At sundan ako at pahintuin ako. Ibig sabihin, mapapasunod niya ako sa gusto niya dahil may authority at kapangyarihan siya sa akin. Tama? No, pinapababaw lang po natin na po yung spirit realm para maintindihan po ng bawat isa sa atin. Na po, ganun din ang espiritu. Ang kapangyarihan natin spiritual, ganun din po. Parang pulis. No? Pero ang pulis, hindi lahat ng pulis mabuti. Amen? Hindi rin lahat ng nabigyan ng regalo ng Panginoong Diyos mabuti. Kaya nga may kapangyarihan na nagagamit sa witchcraft. Kaya may kapangyarihan na nagagamit sa pangkukulam. Kaya may kapangyarihan na nagagamit sa mga albularyo. Kaya may kapangyarihan na nagagamit nila sa panghuhula. Ang tanong, saan galing ang kapangyarihan? Sa sovereign pa rin. Sa Diyos pa rin galing yon. Amen? Pero ginamit nila sa masama. Kung paanong binigyan ng authority yung pulis, pwede niya akong hulihin. Diba? Lagyan niya lang ako ng drugs. Hulihin niya ako. Maipapakulong niya ako. Diba? Sa gusto niya. Dahil gusto niya. Bakit? Kasi may authority at kapangyarihan siya. Tama po ba? Ako, makukulong ako kahit wala akong kasalanan. Dahil sa kapangyarihan at authority ng pulis na yon na ginawa sa akin. Nakita niyo po? Diba? Dahil sa authority ng pulis na yon at kapangyarihan niya sa mundong ito, pwede niya akong pahintuin at gawan niya ako ng masama para makulong ako. Ganon din sa authority na binibigay ng kapangyarihan ng mundong ito. Diba? Ang kapangyarihan ng Diyos na binibigay niya dapat para sa mabuti. Amen? Pero minsan po, may mga abuser sa kapangyarihan. No po, may mga umaabuso sa authority at kapangyarihan at yun ay masama. Dahil darating ang panahon po na babalik yun sa kanila. No po, yun yung authority na meron si Jesus Christ kung bakit sila nanginginig dun sa kwento. Authority na hindi nila mabawal si Jesus Christ. Kaya nga ikaw kapatid, dito sa ano na to, sa mensahe na to, no po, ang gusto pong ipaunawa sa atin ng Panginoon, no po, ang authority mo, pinuposisyon ka ng Panginoon sa authority na dapat meron ka. Gamitin mo. Gamitin mo yung authority na yun at lakihan mo yung vessel na hinahanda mo para sa Panginoon. Dahil yung Diyos na nagbubuhos ng blessing na yun, sovereign, makapangyarihan. Almighty, Almighty. Pag sinabing Almighty, dakila, makapangyarihan, great. Amen? Depende sa vessel na sinasahod mo. Depende sa gusto mo lang maunawaan. Amen? Dahil malawak ang kapangyarihan ng Diyos. Diba? Kaya niya nga i-govern eh. Diba? Pinuin mo sa isang lingkod na si Moises, na-govern niya ang Egypt. Diba? Napasunod niyang paraon sa isang intercessor na si Moises. Pagkatapos ni Moises, diba? Dahil sa maling representasyon niya, pag nagkamali ka ng representasyon o pagre-represent sa Diyos, pwede kang tanggalin. Pag inabuso mo yung authority at kapangyarihan, pwede kang tanggalin. Amen? Hindi kailangan ng approval ng Diyos katulad ng approval ng mundo. Pwede ka lang niyang tanggalin dahil ayaw niya na, katulad ni Saul. Diba? Nung hindi na siya sumusunod kay Samuel, tinanggal yung espiritu ng Diyos sa kanya. Hindi kailangan ng Diyos ng authority na nagmumula sa iyo at sa akin.
Dahil tayo ay under ng authority niya. Alam niyo po kung anong pinupoint ng Panginoon sa atin dito? Yung mga doubt natin. Para magamit yung mga authority at kaya tayo hindi makalakad sa authority ng Panginoon Diyos na binibigay sa iyo at sa akin dahil daw po sa doubt natin. Alam mo ba, nasabi niya doon sa verse na sinabi niya doon, di ba? Na kung ikaw daw ay maniniwala sa panalangin na sinabit mo na sa Panginoon, lahat yun ay magkakatotoo. Di ba? Kung ikaw ay naniniwala, tanggapin mo na. Sabi niya ganun. Di ba? Pero dahil may doubt ka, di ba? Di ba po? Yung palang pag-alinlangan mo, pwedeng hindi mo ma-receive ang panalangin mo dahil lang sa hindi mo paniniwala, kapatid. Yung doubt mo, pwedeng hindi magkatotoo ang panalangin mo kahit para sa iyo na yun dahil lang sa doubt mo. Amen? Pwede pala tayo ipahamak ng isang salitang doubt. Yung pag-aalinlangan mo sa Diyos. Na kahit tinanggap mo na pala yung blessing na yun, pwedeng mawala dahil you are doubt. Kahit pala yung tao sa harapan mo, pwede mong mapagaling. Dahil sa doubt mo, pwedeng mawala. Kasi you please God by faith. Pero tuwing nagda-doubt po na pala tayo, tayo po ay inangi-insulto sa Diyos. Iniinsulto natin ang Panginoon sa panahon na tayo ay nagda-doubt sa lahat ng bagay na gusto niyang gawin sa'yo at gawin sa akin. Hindi mo malapitan yung tao na yon. Paano kung di kanya tanggapin, Lord? Di ba? Kaya kahit andun yung favor ng Diyos, natatanggap yung tao na yon. Pero dahil nag-doubt ka at hindi mo hinakbangan, hindi nakatanggap yung tao na yon ng kaligtasan. Yes, we have favor. Pero gusto niya pong ipaunawa sa atin na ang salvation ng tao ay only by grace. Hindi yun favor. Hindi yun pabor ng Diyos sa atin. Ang pabor ay magkaiba sa biyaya. There's a big difference between favor and biyaya. Kailangan po nating maintindihan na ang biyaya ay magkaiba po sa pabor ng Diyos. Amen? Kaya ang kaligtasan ng tao, amen, nakasalalay po sa iyo at sa akin. Kung hindi tayo magda-doubt na lampitan sila, kung hindi tayo magda-doubt na lumakad, humayo, at ipakilala ang Panginoong Diyos, kung hindi tayo magda-doubt na po may pag-asa para sa kanila. Pero kung tayo po ay nagda-doubt, pwede palang may mga taong mapahamak dahil lang sa pag-aalinlangan mo at pag-aalinlangan ko. Kahit may authority na nakalaan para sa atin, kahit na may divine power na nakalaan para sa atin, kung tayo po ay nagda-doubt na hindi natin pwedeng tanggapin yon, hindi po makakilos daw ang Panginoon. Hindi po makakilos, hindi po makakilos ang Panginoon sa iyo at sa akin dahil sa doubt na meron ka at meron ako. Dahil nagda-doubt ka na ito lang ako. Sino ba ako? Kapatid, gustong sabihin ng Panginoon sa atin ngayon na hindi tayo kahit kailan makakalakad po sa authority ng Panginoon at kapangyarihan ng Diyos kung hindi mo matatanggap na walang bagay na deserving tayo. Lahat ng ito ay galing lang sa biyaya ng Diyos. Tigilan mo ang gusto mong paniwalain yung sarili mo na dahil sa gawa mo kung bakit ka nandyan. Hindi yan dahil sa'yo, Ate Billie Jean. Dahil yun sa biyaya ng Diyos. Pero kailangan nating kumilos. Kailangan natin lumakad. Dahil pinrepare na tayo ng Panginoon, kailangan natin kumilos
sa presensya ng Panginoon Diyos araw-araw. Maramdaman ng mga tao sa paligid natin na tayo ay lumalakad daily under ng power at authority ng Panginoon na presence sa iyo at sa akin. Tanggalin mo lang daw po yung doubt mo, Kuya Alejandro. Tanggalin nyo lang daw po yung pag-aalinlangan ninyo. Dahil sabi niya kay Thomas, mapalad ang taong hindi ako nakikita pero naniniwala siya na may kaya akong ibigay sa kanya. Purihin po ang Panginoon. Napakapalad po natin kasi tinuturo sa atin yung revelasyon na to. Na kung hindi mo gagamitin yung authority at kapangyarihan na binigay sa'yo, gagamitin lang ito ng masasama. Para mapaniwala nila na sila ang masigit na may dominion sa mundong ito kesa sa'yo na tinawag at pinili ng Panginoon. Pero dahil sa doubt mo, hindi magmanifest ang power and authority ng Diyos. Dahil ayaw mong ipag-isa ang isip mo sa isip ng Diyos na pwede tayong lumakad by the Spirit. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa authority na nagbigay sa'yo kung saan nagmula ang authority na yon. Yun ang nagpapakilos sa'yo at sa akin. Dahil sa nagbigay ng kapangyarihan, kung bakit ka nakaposisyon, kung bakit ka may dominion, kung bakit ka nilikha na binigyan niya ng authority na mapasunod ang nasa taas at nasa ilalim na sa impapawid. Kung alam mo. Kung alam mo. Kung inaalinlangan mo, kung nag-aalinlangan ka, paano mo malalaman pa yung mas malalim pa na gustong ipaalam sa'yo ng Panginoon by spirit realm? Si Jesus, hindi po siya lumakad sa mundong ito ng karnal. Lumakad siya ng espiritual. Kaya yun din ang gustong malaman mo at malaman ko. Yun ang gusto ng Diyos na malaman mo at malaman ko na hindi tayo dapat kumalakad sa karnal. O magpasalamat lang sa mga bagay na nakikita ng mata mo dahil may mas malalim pang divine calling sa'yo, divine purpose sa'yo, divine destiny sa'yo, divine position sa'yo, divine authority sa'yo, divine power sa'yo na nakanda ang Panginoon. Kung kaya mong lakaran yung authority, kung kaya mong gamitin yung katawan mo na yan na maging divine vessel ng Holy Spirit na ma-absorb at mag-manifest yung power at kapangyarihan ng salita ng Diyos. Dito po ako magtatapos. Ate Jane, pakibasa po yung kasunod na verse mula sa 29 pababa hanggang matapos. Amen po. Ligtang po sa kunin ko lang po. Ano po yun sis? Sa Marcos po ba ulit yun? Naka-mute ka po sis. Opo ate, Mark 11 po. Umpisahan mo siya sa 24 ate, pababa hanggang sa dulo. 24. Amen. 24 hanggang dulo na po sis. Mark 11:24. Sabi po dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap na ninyo iyon. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Verse 27,
Muli silang pumasok sa Jerusalem habang si Jesus ay naglalakad sa patio ng templo. Nilabitan siya ng mga punong pari ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pinunong bayan. Siya ay tinanong nila, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan? Sumagot si Jesus, tatanungin ko kayo, sagutin ninyo ito at sasabihin ko sa inyo kung kanino galing ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Verse 30, sabihin ninyo sa akin, kanino galing ang karapatan ni Juan na magbautismo, sa Diyos ba o sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap, kung sasabihin natin galing sa Diyos, itatanong naman niya sa atin kung bakit hindi natin pinaniniwalaan si Juan. Ngunit kung sasabihin naman natin galing sa tao, baka kung ano naman ang gawin sa atin ng mga tao. Nangangamba sila sapagkat naniniwala ang marami na si Juan ay isang tunay na propeta, kaya ganito ang kanilang isinagot, hindi namin alam. Kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung kanino galing ang karapatan kong gawin ang mga ito, tugon ni Jesus sa kanila. Amen po. Amen. Nakita niyo po? Ano po? Ang karapatan, yung authority. Amen? Hindi malalaman. Hindi mo malalaman yan kung di mo kilalanin yung authority na nagbibigay. Ayaw niya rin sabihin. Pag di mo kinilala ang authority na meron ka, paano niya ibibigay sa'yo yung lubos pa na bagay at kapangyarihan na pwede niyang ibigay sa'yo? Dahil ayaw mo lang maniwala. Napipigilan ng hindi mo paniniwala ang bagay na gustong ibigay at ibuhos ng Diyos sa'yo at sa akin. Dahil lang sa hindi paniniwala. Mga kapatid, panahon na po, nasa huling araw na tayo para lumakad sa authority na gusto ng Diyos at sa atin. Dahil hindi ka pwedeng lumakad sa presensya ng Diyos kung di mo kilala yung authority na nagpalakad sa'yo kung ba't ka nandito at nandito ako. Amen? Walk by authority and power po. Amen? At kung sino man po sa inyo ang hindi pa nakakapagpatawad, nakikita ng Diyos yung mga puso ninyo. At hindi po kailangan ng approval ng ibang tao sa desisyon ng Diyos. Kapag sinabi niyang hindi ka niya patatawarin, dahil hindi ka lang nagpatawad, kapatid, kung ang hindi lang pagpapatawad ang magdadala sa iyo sa impyerno, magpatawad ka ngayon kung sino man ang kinakausap ng Panginoon. Kung sino man pong may kaaway sa inyo, nakikita ng puso ng Diyos ng puso ninyo. Kung sino man, kung yan lang bagay na yan na magdadala sa'yo sa impyerno, kapatid, kalimutan mo yung galit na yan at magpatawad ka. At ilaan mo yung sarili mo, iharap mo sa Diyos. Amen? Nang malinis. Dahil may divine calling ka, may divine purpose ka, at gusto ka pang bigyan ng authority ng Diyos at kapangyarihan dahil may gagawin tayo. May gagawin tayo. Amen? Purihin po ang Panginoon. Kung gusto niya daw po na magpakilala ang Diyos sa atin, kilalanin mo din siya. Kasi yung mga hindi kumilala sa Kanya, doon sa verse, hindi rin siya nagpakilala. Kaya kung hindi natin kikilalanin ng Diyos, hindi rin siya magpapakilala sa'yo kung ayaw mo siyang kilalanin. Pero tandaan po ninyo, tandaan nating lahat na hindi man natin siya kilalanin, dadatnan pa rin natin ang sarili natin sa paanan niya. Lahat ng tao na hindi kumilala sa Diyos, dadatnan pa rin nila yung sarili nila sa paanan ng Panginoon na nagmamakaawa. Alam niyo ba yung mga tao sa impyerno? Do you think hindi gusto ng Panginoon na magpakilala sa kanila noon? Pero dahil sa hindi nila paniniwala na may impyerno, nandun sila ngayon, dumadaing, umiiyak, nagmamakaawa sa Diyos. Pero wala na siyang magawa. Pero ikaw at ako, buhay ka ngayon. May magagawa ka. May kapangyarihan ka. May authority ka. Huwag mong hayaan na yung ibang tao ginagamit lang nila sa masama, sa panghuhula, sa pangkukulam, di ba? Sa paggagayuma, sa panghuhula, di ba?
Sa pang-aalbularyo, naaabuso ang authority at kapangyarihan ng Diyos dahil hindi mo ginamit. This is the calling po, ng divine calling natin. Everyone have grace. Lahat may grace. Even ang masamang tao nakakatanggap ng biyaya ng Diyos. Pero ngayon na nakakilala ka sa Panginoon, gamitin mo yung biyaya ng Panginoon ayon sa purpose at divine calling niya sa'yo dahil sa pagpili niya sa'yo. Dahil kung di mo kikilalanin yung pagtawag na yun, hindi niya rin kikilalanin yung pagtawag mo sa panalangin sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we praise you. We magnify your name, O God. Marami pong salamat, O Diyos, sa araw na to. Salamat po sa mensahe. Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan, Panginoon, na patuloy na pinadadaloy mo sa bawat isa sa amin, O Diyos, sa mga oras na to. Ama, itinataas po namin ang aming kamay, Panginoon, sa mga oras na to. Hallelujah. Lord, nakikita mo yung aking mga kapatid, Panginoon, na nagtataas ng kamay sa mga oras na to, Panginoon. Nagpapahugas sa'yo, nagpapalinis sa'yo, nagpapasanctify sa'yo, Panginoon. Ama, pagkalooban mo kami, O Diyos, ng patuloy na pananampalataya. Kung nakikita mo, Panginoon, na kulang yung pananampalataya namin, dagdagan mo, Ama. Bigyan mo kami ng authority at kapangyarihan, Panginoon, na makalakad sa kapangyarihan at authority na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, Ama, sa pamamagitan ng iyong biyaya. Salamat sa favor of God, Panginoon. Sa favor mo sa tao din, Panginoon. Sa favor of man na binibigay mo, Ama, sa amin, Panginoon, upang malakaran namin yung kapanawagan mo sa amin. Lord, salamat sa favor na binibigay mo, Panginoon, sa amin upang maranasan namin yung pagmamahal mo sa pamagitan ng ibang tao. Salamat, Panginoon, sa pagtulong ng ibang tao sa amin upang maranasan namin yung pagtulong mo, Panginoon, Lord, na ginagawa mo dito sa lupa, Ama. Maraming salamat sa mga taong instrumento mo na ginagamit, O Diyos, upang maabot ang aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. At makasangkaman sila, Panginoon, Lord, sa pagtulong sa amin, Ama. Maraming salamat, Panginoon, na sinasamahan mo kami sa paglakad namin sa mundong ito. Panginoon, isinusuko namin ang aming mga buhay. Panginoon, ang lahat ng resources na meron kami, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Ikaw, Panginoon, sa iyo kami sumasandal. Sa iyo lang, sa kapangyarihan mo, Panginoon ko. Sa authority na binibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, itinataas namin, O Diyos, Panginoon, na nananampalataya kami, Panginoon, na ikaw ang sovereign, Panginoon, na Diyos, na nagpapalakad, Panginoon, sa lahat ng bagay na nilikha mo sa mundong ito, nakikita at di nakikita, Ama. Kaya naman, Panginoon, sa mga oras na to, Panginoon, Lord, malakarin mo ang aming mga paa na may kapayapaan, Panginoon. Dalin namin, Panginoon, at suot namin, Panginoon, ang helmet, O Diyos, na magtuturo sa amin ng mga bagay na mahimbawaga, Panginoon, Lord. Hallelujah. At kapangyarihan, Panginoon, ng wisdom, knowledge, and understanding na bumula sa iyo. I-guide mo, i-direct mo ang aming mga paa, Panginoon. Bigyan mo at ipagkaloob mo sa amin ang righteousness, Panginoon, Lord. Hallelujah. Ng breastplate, Panginoon ko, na magbibigay sa aming mga puso, Panginoon, ng katatagan, Ama, na kahit ang mga bagay na pangit at hindi mabuti sa mundong ito ay magbibigay ng kalakasan sa amin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Hallelujah. Panginoon, salamat, Panginoon, sa lahat ng binubuhos mo pagpapala. Salamat sa pagbubukas mo ng kalangitan sa iyong mga lingkod at mga anak, Panginoon. Salamat sa biyayang binubuhos mo sa bawat isa't pagpapala, Panginoon, na tinatanggap namin sa oras na to, O Diyos. Panginoon, salamat sa habag mo at awa mo araw-araw, Panginoon. Patuloy mong ayusin ang aming pamilyang, aming Jerusalem, Panginoon, ang aming Israel, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. Patuloy mo, Panginoon, Lord, hallelujah, pagalingin ang bawat templong nakikita mo sa oras na to, Ama. Linisin mo, Panginoon, Lord, i-purify mo, i-sanctify mo, i-cleanse mo, O God, ang lahat ng kasakitan, Panginoon, Lord, padulasin mo at paagusin mo ng iyong banal na dugo, Ama. Hallelujah, makasalanan, Panginoon ko, na hiningi namin ng tawad sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Lord, salamat dahil kapangyarihan mo na magpatawad na aming mga kasalanan, Panginoon, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, Ama, purihin at dakilain ka, Panginoon. Purihin at dakilain
dakilain ka, Panginoon. Purihin at 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 dakilain ka, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Purihin at dakilain ka, Panginoon, sa pinakamataas na papuri at pasasalamat na tatanggapin mo, Ama. Hallelujah. Salamat sa pagtawag mo sa amin. Salamat sa pagpili mo sa amin, Panginoon. Sabi mo nga, Panginoon, makinig ang may pandinig, Panginoon. Kaya ang mensaheng ito, Panginoon, ay pakikinggan namin, Panginoon ko, dahil ang mga tupa mo ang siyang nakakarinig ng iyong mga salita, Ama. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, magmanifest nawa, Panginoon, ang salitang ito sa bawat isa sa amin, O Diyos, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hanggang sa huli po, hallelujah, may mga gamit tayo na verse ng Panginoon, lalo po yung Philippians 4:13 na sinasabi natin na Philippians 4:13 na I can do all things to I can do all things through Christ who strengthened me. Amen? 'Di ba? I can do all things. I can do all things through Christ who strengthened me. Ang tanong daw sa atin ng ang tanong ng Panginoon sa atin, walang daw po. Ang tanong ng Panginoon sa iyo at sa akin ngayon, how much God you have? How much God you absorb? How much knowing? How much you know God? Kung gusto mo ng kalakasan na nagmumula sa Kanya, gaano mo siya kakilala? Kasi, I can do all things, lahat ng bagay magagawa ko, through, galing sa Kanya, mula sa Kanya. Hindi sa akin, mula sa Kanya, magagawa ko lahat ng bagay mula sa Kanya. Who is strengthened me? Mula sa Kanya. Pero gaano mo siya kakilala? Gaano kalaki yung pagkilala mo sa Diyos na yun? Para mabigyan ka niya ng kalakasan na kailangan mo daily. Amen? Yun po yung tanong. Yun yung tanong niya sa'yo at sa akin. How much God you have? How much God you believe? Gaano kalaki yung paniniwala mo sa Kanya? Gaano kalaki yung pagtingin mo sa Kanya? Purihin po ang Diyos, and to God be the glory. Glory to God po. Tingnan niyo po yung anak ko, Amen. buong pagmimensahe ko, nakaganyan lang siya, natulog siya, hindi siya nag-aabala. Ay, praise God. Salamat po. Glory to God. Amen. Grabe po, no? Alam niyo po, no? Grabe po yung tanong kahit ako.